So, ang gagawin ko ngayon dito, magre-review ako ng mga kalahati na napag-aralan ko dun sa course ko. So, matagal ako natigil. So, isa-isahin ko, susulat ko dito. Siyempre, tagal din ako pag-digital. Wait lang. Susulat ko dito yung topic. Blender. So, Blender, isa-isahin ko yung mga screenshot ko. Tapos, susubukan natin mismo dun sa Blender na ginagamit ko. So, dito, para daw makahiwalay tayo ng portions o yung plane ng 3D. Kaya highlight natin tapos pindutin natin ang letter T. Yan, select natin letter T, selection. Tapos marami pa by materials o by loose parts. So, kung ito yung 3D, yan, 3D yan. Yan. Kunyari yan yung 3D tapos yung mga plane yan, di ba? Kunyari may plane yan na hirap pala dito sa 3D. Plane, yan. May mga vertices yan eh. Alam ko vertices tawag dyan. So kung 3D yan, may mga points yan tulad dito. So kung tatanggalin natin yung itong kulay. Kunyari tatanggalin natin itong plane dito. Itong flat na surface ng 3D. I-highlight natin to. I-highlight. Wait lang ko lang sa black. Highlight mo. Dito naka-highlight. Highlight plane. Highlight plane. Tapos ito yun yung blue plane. Tapos pindutin yung T. Press P. Press P. Sa keyboard. So, dapat may keyboard. Importante yan. Separate portions of the 3D object. To separate the portions of the 3D object. Ito 3D object na eh. Sample lang natin sphere. Tapos may option. Pag pinindot natin yung may option, lalabas yung drop down menu. Drop down menu. Drop down. Lalabas yung yan. Gawin natin drop down menu.
Wait lang ulit. Lagay dito, separate. Kumbaga pangalan ng drop down menu. Separate. Tapos may linya dyan. Kasi pinindot natin yung P. So, lalabas ito. Drop down menu. Ang ibang options pa dito, hindi ko pa alam. Pero, pipili tayo. So, yung may tatlong option. Makalagay, selection. Selection. Una. Pangalawa, by material. Underline nyo is by material. Underline yung B. Tapos, by loose parts. By loose parts. Okay. Naka-underline ang L. So, siguro shortcut yan. Tapos, ang katapat niyan, P din. Kasi yun yung pinindot natin. So, P. Drop down menu. Wait lang. Tayo ng separate. Pangit pa ano. So, separate. Ayan na. Thick paint. Ayan siguro. Hindi na makita. Ano na lang. Realistic. So, ang mangyayari, pindutin natin yung, pipiliin natin yung selection. Ito. Itong unang option. Selection to. Yan. Pili natin. Ito. Nililito ako dito sa mga. Papili natin ng ito, piliin natin. Ano pa ng pansulat. Black. So, pipiliin natin ito, selection. Select. Selection. Bakit ganun? Select. Selection. Tapos, pwede na natin pag napindot mo na yun, kunyari itong plane na yan, pwede na natin maiwala yan. Hindi na siya maiwalay. Pwede na ito maiwalay dun sa sphere. So, magiging ganyan. So, parang tinanggal mo dun yung plane na yun dun sa mismo sphere. Detach. So, ganyan yan. Tapos, ito may space na. Ito yung galing.
detach. So, nakalimutan ko paano gumalaw sa blender. Sobrang tagal ko nawala. Tatapusin ko muna yung ano ko dito, yung pag-review ko sa lahat kasi nakalimutan ko paano yung control sa ano, sa blender. Smudge pala to. Ang erase dito. So next, so viewport overlays daw. So, so naman ito tungkol sa wala ako ng tinta. Ito tungkol sa pag-detach ng plane. Pag-detach ng plane. 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 Detachment. P and P. Tapos selection. P. Meron tayo ng mga kode ko muna. Yan. P. Pati dito nakalimutan ko na rin paano gumalaw. Kasi yung stop eh. Sunod viewport overlays. Viewport overlays. Viewport. Viewport overlays. Diba? Viewport overlays. Guides. Kumbaga parang ano to. Sa window. Sa loob ng blender. So, viewport overlays. Merong nakalagay na guides. Tapos, merong option na grid. Floor. Tapos, access. Walang ang option sa access. Yung angle. Yung angle ng 3D. X, Y, saka Z. Pindutan. So, pindutan yung mga yan. Pindutan. Sunod sa guides, meron ditong scale. Tapos, merong numeric value. 1.000. Ano ibig sabihin niya? Tapos, subdivisions. 10. Ito iba pa to. Subdivisions. 10.
Sunod dito, text info. Optional. So, ito pipindutin mo itong options. Tapos dito naman, ito yung mga option. Itong X, Y, so Z. Yan. Itong tatlo, yung access mo. Tapos dito, numerical value. Box ko na nga. Ano hindi nakakalito. So, viewport overlay ito. Subdivisions, numerical value. Sunod, text info. Option ulit. Option. Text info. Tapos, statistics. Statistics. Tapos, 3D cursor. So, option ulit. 3D cursor. Tapos, annotations. 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 Tapos, yung options na yan. About na yung mga yan. Tapos, objects. Ito guides lang to. Ito yung sa guides. Iba i-cut to. Ito na paano i-cut. Yung selection area. Tapos, move. Sabi move. Right lang dito ata eh. Move. Yan. So, sa guides ko lang yun. Enter. Ano ba yun? Okay na. Deselect. Control D. So, sa guides, meron kang option ng grid, floor, o sahig, access, tapos tatlong pindutan, XYZ, tapos scale, numerical value, subdivisions, numerical value, tapos may apat ka uling options, text info, statistics, then 3D cursor, then annotations. Sunod sa guides, so guides, pangalawa ay objects o yung mga 3D sa loob ng Blender lang ko yun objects. So sa objects, meron kang 6 na options. Extras. Okay, extras. Sunod, relationship lines. Relationship lines. Tapos, outline selected. Outline selected. Tapos, ano to, bones. May bones katapat ng extras. Bones. Baka sa animation yan. Tapos, motion paths. Yun ang hindi ko alam. Motion paths. Sa animation din to. Motion paths. Tapos, origins. Yan ang di ko alam. Origins. Tapos, meron pa mga pahabol. Origins pero naka-all.
Pero ito, hindi siya nakaselect eh. Naka-gray. So, parang naka-disabled. Disabled. Origins din. Tama, origins. Tapos, ang lagay. All naka-disable. So, ayan sa objects. Sa pangatlo, merong geometry. Tayo ulit. Block. So, pangatlong sa viewport overlays. Uh, Pangatlo, geometry. Siguro mahirapan dito. Geometry. Okay, geometry. Wireframe. Merong 4 na options. Okay, may 4 na options. Ang unang option, wait lang, ano to? Paano adjust. Yun lang, nakalimutan ko. Dami pa naman to. Yung papalitan ko na lang siguro. So, sa geometry, may 4 na option. Ang unang option, merong dalawang option. Dalawang scalable na value. Wireframe, ito ating grid eh. Wireframe, tapos may value ka na i-scale mo. Default niya 0.500. Tapos opacity, yung pagka-transparent ng 3D object mo. So, ang pinaka solid na hindi transparent default value is 1.000. So, meron na namang numerical value. Para ma-access mo yung dalawang option na yan, tawag dito. Ipipindutin mo muna to. Yan, pipindutin mo muna. So, next na option niya, pangalawa. 204 numerical value ulit. Tapos, yung option niya isa lang. Fade inactive geometry. Hindi ko alam. Fade inactive geometry. Okay. Ang default value niya is 0.4. 0.400. So, pipindutin mo ulit to. Yung circle na yan para ma-activate mo to. Makalagay ka ng numerical value dito. Okay. So, 3 or 4 options. Pangatlo, tungkol sa face orientation to. Face orientation. Spelling ako. Face orientation. Sunod, motion tracking. Ito ata yung nauuso sa face, yung mga square sa camera. Pero dito, motion tracking. Ano ang sabihin? Pwede ata tayo kumopya ng galaw. Wala ka lang. So, sa geometry, yung 4. 1, 2, 3, 4. So, first 2, numerical value. Sa una, 2 numerical value. Sa pangalawa, 1 numerical value. Fade inactive geometry. Hindi ko pa alam yan.
So, ang gagawin natin ngayon is siselect tayo ulit. Kasi nahihirapan ako. May huling option pa tayo. Baba. Palitan na lang natin. Ayun pala kayo. Ayos to selection na to yung brush. Sana pinalaki ko muna. Ito rin naman maalala to. Lahat kailangan practical. So, ayan. Sinulit ko. Nakuha ba sa ilalim? Nakuha ko. Transform. Yung transform dito. Scale rotate. Natin. Move. Ay, hindi nakuha sa XY. Wait lang. Hindi lang magdagdag. Parang sa Adobe. Hindi. Yun, pwede. Okay, so scale tayo ulit. So, ayan. Scale rotate. Yan. Medyo madumi lang pero pwede yan. Let's lang natin. So, eraser. Laboratory. So, viewpoint overlays pa lang. Sa huling ano naman niya, sandali lang naman to. Ang huling options niya, dumi. Yan. Huling options niya, wala siyang pindutan. So, huling options niya is tungkol sa sculpting. Sculpt. Sculpt lang. Sige, tungkol sa sculpting. Pang-apat. So, una guides, no? Guides, objects, geometry, sculpt. Sa sculpt, tungkol sa mask, sa layers, options ulit. Mask, merong numerical value. Scalable, so ibig sabihin left and right. Katulad dito sa feed in octave geometry dito. Tulad yan. So, ang default value niya is 0.750. Tapos, mask yan yung selection ng plane ata. 3D nga pala. Tapos, facets yan. Facets. Default value is 1.0000. So, may decimal. So, yan ang viewpoint overlay. Box ko na. Gets natin na ano siya. Sub menu o sub window. Tapos,
ako sa window. Okay. So, viewpoint overlay, ano meron sa kanya? Wait lang. Ayun ako nakabilog. So, drop down menu pala siya. So, lalabas to sa pinindot mo yung arrow. Tabi ng bilog. Hindi pa natin. Yan lalabas siya. Ganyan. Tapos, drop down. Ayan, naka-drop down. Tapos, sa tabi ng circle. Logo. Drop down menu. Viewpoint overlay. Tapos, activate access lines here. Para makita mo yung ano, XYZ. Kunyari, alam ko yung Z paloob, diretso sa atras. Yung Y, ano yan? Yung Y, ano yan, up and down. Y. Yan ang Y. So, yung Y. Tapos, yung X, yung left and right. Left and right. Yan. Ito ang X. X. Parang sa algebra. Ay, computation. Yung Z yung nagpapa 3D. Yung Z yung diretso. Yan. Ito yung tawag dito. Yan yung diretso sa matras. Ito left and right. Tapos ito up and down. So, para ma-activate mo, pipindutin mo yung itong tatlo dito. Pipindutin mo lang yung tatlong button na yan para makita mo X, Y, and Z. Para makita mo lang. Viewport. Wait lang. Tingnan nga natin. Ano ba ito? Show overlays. X. Ayun no. Pinipindot ko yung X. So, pinindot ko yung X. Punta yung red. Yan yung left and right. Tapos Y. At yun. Yung Z. Up and down pala. Baligtad ata ako. Yung Y. Kakross ng X. Ito yung X eh. Yung red. Tapos yung Y. Kakross niya ng ano. Yung Z yung up and down. Bali ata ako dito. So, baligtad ata ako dito. So, dapat ito Y. So, ito Z. Pindutin mo lang itong tatlong yan para makita mo. Okay, next. Toggle the 3D surface direction. Okay. 3D surface direction. So, mas madali ko kung sa mismong picture ko na sa Facebook. Reviewin yung mga screenshot para hindi matagal i-illustrate doon na ano sa pinagsusulatan ko kanina.
So dito, pipindutin sa may brush daw. Itatoggle natin tong plus and minus para sa surface direction na brush. Brush ko lang. Yun. So, kapag sinabing negative direction, yun yung mga lumubog na area or planes sa 3D object. Negative direction. Pushing towards the points or vertices. Vertices yung points kung saan nagmi-meet yung linya or grid, di ba? So, pinapalubog mo negative direction in planes faces into the 3D object. Yung raised portion, siguro positive direction. Yun na naman, hold down control key while making strokes. So, sa sculpting, i-hold yung control key. Tapos, while making strokes, para makagawa tayo ng lubog. Positive direction nga. Positive direction, raised portions. Pulling away the points, vertices, and planes or faces. Faces din pala yung other name ng planes o yung flat surface sa 3D. From the 3D object. Raised portion is positive direction. Ang sunk portions is negative direction. So, anong pipindutin kapag nag-use code? Wala, hindi sinabi. So, sulat natin. Negative and positive directions. Negative and positive directions. Tingnan natin sulat. Then, natin positive is light green, bluish, blue-green, light blue-green. So, sa sculpting, sculpting ibang skill po to sculpting. So, yung una dalawang direction. Talaga ako makabilog maayos. Ito positive, negative, diba? Directions. Pag sinabing positive direction, raised, diba? It's negative direction. Okay, positive. So, raised, pulled or raised. Pulled or raised bases or planes. Pag negative, pushed or sunken faces or planes. No spelling. Okay. Click tayo. So, sa sculpting, select and left click sculpting along Blender's menu bar to activate the sculpting workspace. So, pipindutin pa natin sculpting para mapunta tayo sa sculpting mode ng Blender.
So, meron tayong alam na dalawa, negative direction, positive direction. Positive direction, parang hinila pataas, tapos negative direction, tinulak pababa. Okay, ito na sculpt mode. Merong drop-down menu sa sculpting. You can also toggle the workspaces. Okay, so hindi lang pala dito pwede pindutin, pwede rin dito sa bandang taas, no? So, then dito. Hanapin natin. Ito yung sculpting. Punta tayo ng sculpt mode. Ano ba ako? Ayaw. So, sculpt mode is dito or dito. Ano tawag dito sa drop-down menu? Object mode sets object interaction. So, object interaction yung object mode. Edit mode, object interaction din pero edit. Ano pinagkaiba nila? Sculpt mode yung manual na mag-sculpt tayo. Vertex paint, hindi ko alam yan. Object interaction yan. So, itong drop-down menu na to tungkol sa object interaction. Merong tatlong option. Object mode, edit mode, depende sa kung anong interaction na gagawin natin. Pangatlo, sculpt mode, vertex paint, weight paint, hindi ko alam yan, texture paint. So, yun lang, tungkol lang dun. So, next, sculpting tayo dito. Tapos, ito, this is called active tool and workspace settings. More options for brushes only in sculpting. So, tingnan natin. Ang tawag, active tool and workspace settings. Ito, yung may screwdriver sa wrench, active tool and workspace settings. So, meron daw options for brushes. Ito. Brushes, saka brushes lang. Ito, brush settings. Tapos dito may mga iba pa. Active tool and workspace settings. Okay, active tool and workspace settings. Next. Dito, toggle the show and hide of the brush bar by pressing T. So, T. T daw. Bitin ko. Yun. Matatago. Para matago yung brush bar. Sculpting. Ayaw na. Yun. Wait lang. Balik tayo. Sulat tayo sa notes natin. So, sa sculpting mode, sculpting mode. Sculpting mode. Isang object interaction options yan. Object interaction. Kung paano tayo kung paano tayo mag-manage ng 3D object. So, ito sa sculpting mode. Ito yung pangatlo. So, meron na tayong alam na isa pa, yung hold control. Hold control. Ganun. Hold control. Pindutin dito. Hold control. Tapos, while sculpting. Nakalagay. Positive or negative direction. Sculpting. So, yan yung isa. Shortcut. Tapos, letter T. Pindutin mo yung T. Kapag itatago mo yung
hide show. Hide show mo yung brush. Sculpting brushes. Hide or show. Sculpting brushes. Okay, next. Ano naman, dito ulit tayo sa active tool. Ano yan? Active tool and workspace. Active tool and workspace settings. Sa brushes, pindutin daw natin yung click this icon to duplicate a brush. Brushes, control, mas pindutin. Sasabi nito. Brushes. Ito brushes. Pindutin daw to. Tapos, pindutin ko yung add brush. So, add brush. Yun, tapos, ano nangyari? Nagkaroon ng 001. Yan, nagkaroon ng 001. This duplicate will now be numbered. Okay, tapos, naging dalawa. Pindutin ko to. The duplicate, this is the preview box. Okay, so para mag-duplicate, ipindutin natin add brushes. Okay. Ito ba? Ito wala. Ito ba? O ito? Mali. Ito dapat pinindot. Yung dalawa na. Anong purpose ng duplicate? So, kung mag-duplicate tayo ng brush sa object interaction mode na sculpting mode, punta ka sa brushes, drop down mo, pindutin mo yung add brushes, tapos double siya dito. Okay. The active tool in workspace settings, brushes, add brush, how to duplicate the brush. Sulat na rin ako. Wala. Yan. How to duplicate sculpting brushes. Punta tayo ng workspace din. Active tools and workspace settings, tool and workspace settings, tapos denoted ng screwdriver and wrench logo or icon. Then punta sila ng add brushes ba? Ito parang copy paste. Add brush. Then select mo na dito. Browse brush to be linked. Browse brush to be linked. Browse brush
to be linked. Tapos, add brush. Tayo, add brush. Perfect. Add brush. Tapos, yung logo. Ang papel. Tupi. Papel na tupi. Ayan. Tapos, ang ganyan logo niya. Tapos, the number name, name denotes item as a copy. Okay. So, isa sa sculpting mode to. Sculpting mode. Sculpting mode. Active tools and workspace settings. Okay. Next. Dami. Okay. Dyntopo. Activate dynamic topology. Dyntopo. Dynamic topology. Here by checking this checkbox. Graphics user interface name Dyntopo. Dynamic topology. Dynamic topology, when activated, each brush stroke will automatically subdivide the faces or planes and edges affected according to the pixel unit count you set it to. So, kapag nag-stroke tayo dito, automatic na nagde-divide na ng mas marami pang lines, kaya mas marami pang vertices. So, mas maraming texture. Dynamic topology, kailangan i-check. Okay. Dynamic topology. Ito. Okay. State reserve vertex colors. Okay. So, ito yun. I-check mo lang. Control D. Control D. Control D is dynamic topology. Automatically subdivides planes and faces. So, may subdivision per stroke. Notes natin. So, isa pa. Wait lang. Bakit kasi nandyan yun? Cut muna natin. Selection. Okay, tapos transform. Pasok ko ba yan? Diba? Tipid. So, isa is
activates dynamic topology. Activates dynamic topology. Dynamic topology. Okay. Tapos, pwede rin check or check the checkbox. Baka tabi na. Near the remesh or options. Near mesh. Near mesh. Activates hindi, automatically subdivides planes. Wait lang, walang pangalan. Dyn topo. Okay, automatically subdivides planes or faces. Per says per according to the path of the stroke. These faces bang English ng nadaanan. Nadaanan ng stroke. Tawag doon? Nadaanan. Faces on areas where you're sculpting brush nadaanan went through. Tama? Correct me if I'm wrong na lang. So kung saan nadaanan ng sculpting brush mo, automatic na nagsasubdivide na. Ito yung term dyan. Nagsasubdivide na yung planes. So, nagdi-divide na hati-hati na yung planes. Next. Blender wheel. Ito, dumadami yung subdivisions yung daanan ng stroke. Tapos, depende yun sa numerical value na nilagay. Kung gaano katindi yung pag-divide. Blender will automatically compute 4 additional additional edges. Ito yung edges yun. To each one line is edge or line segments point to point edge with their connected points or vertices. When you apply dynamic topology brush stroke in the 3D mode. Ano to? Left click to enable smooth shading.
enabling smooth shading smooths out the 3D blocky model. Smooth shading. Smooth shading. Smooth. So, sculpting ko rin. Smooth shading. Smooth shading. Pang smooth. Smoothens. Smoothens. Record ba ito mamaya? Nagre-record po. Mamaya. Salita ako na salita eh. Hindi pa lang nagre-record. No. Okay, next. Detail size 5 pixels. More detail. Detail size 12 pixels. Sabihin na. Lesser detail size equals more detail. So, lesser pixel, more detail. Lesser numerical value, more detail. Detail size 35 pixels. Wala halos nung taso. Mas mababa yung pixel, mas detalyado. Means line segments or edges should be at least 35. Okay. Yun, kumbaga yung tong line segment na to. Dito, 35 pixels yung laki. Kaya malawak. Okay. Lagyan natin, notes natin. So, less pixel. Less pixel equals more details. Detail size. Detail size. Okay. Detail size. Ang tawag sa next. Dynpo. Control D ba? Refine method. Sabihin nun. The approach on how Blender subdivide for more resolutions for each brushstroke that adjusted dynamic topology. So approach to refine method. Refine method subdivide collapse. Parang style siya ng dynamic topology sa brushstroke. Refine method. Refine method subdivide edges. Subdividing edges deeply and maintaining edges. So negative direction. Negative direction. Sige, ito. So, refine method mo. So, ano naman ang malagyan? Dynamic
dynamic topology. Refine method. Refine method. Refine method. So, ang refine method nagpo-focus sa edges or line segments. Focuses and enhances negative direction on edges or line segments affected by your sculpting sculpting brushstroke. Okay. Saan ba yan dito? Subdivide, collapse, refine method. Hindi. Refine method niya. Subdivide, collapse. Pangalan ng subdivide, collapse. So, subdivide, collapse. Subdivide, collapse. Yeah. Wait lang. Subdivide, collapse. Collapse. So, refine method yan ng dynamic topology. Pinalulubog niya yung mga lines. Diyan siya nakafocus. Okay, next. Collapse edges. Equals less detail. Ibig sabihin mataas yung pixels. Ito yung detail size. Okay. Detail size mataas. So, pag collapse edges, inabawasan yung detail. Essence polygon count. Wait lang. Ito yung isa. So, pangalawa, refine method. Collapse edges. Ano masasabi ko dito? Refine method, subdivide, collapse. 2 is collapse edges. Focuses on decreasing details by using larger numerical value
lesser pala. Lesser detail size. Well, value on its detail size. Connect na pala to. Hindi siya larger, smaller. Smaller. Less detailed. Lessons detail. Okay. Next, zoom out. Detailing. Relative detail. Size of detail according to distance. According to detail. So, kapag sinabing relative detail, according to distance, relative detail, detail, relative detail. So, relative detail based on distance, detail by distance, detail size to detail size, detail size via distance, distance. Next, zoom in. Putol na naman. Zoom out less details. More detail. Sa detailing yun. Maintains consistent pixel count for every brush stroke. Relative constant brush mo. Ano ba hirap pag dumadami? Subdivide ng subdivide. Ang problema kaya yun. So, relative constant brush. Ito guys, zoom in, zoom out. This size. Zoom out. Zoom in. More. Okay. Wait lang. So, relative detail. Ito zoom ata to. Zoom.
plus minus. Yung isa constant. 2 na. Constant. Constant detail. Consistent to. Consistent detail size. Itong relative detail, kapag naka-zoom out ka, smaller numerical value sa detail size. Kung naka-zoom in ka, less yung pixel. Ay, large yung pixel, kaya more detail. Next is brush detail. Fix your brush detail. Pang-apat is manual. Yung custom. Ang tawag na detailing. Ano ba yun? Wala. Detailing. Manual to isa. So, yung detailing, manipulate nila yung relation nila sa detail size, yung pixel. Ito, detail size. Tapos, detailing. Ito yung mga method. Mga refine method. Refine method. Subdivide, collapse edge. Subdivide, collapse. Ano ba yung subdivide, collapse? Ito, collapse edges. Is detail. Subdivide edges. Refine and subdivide, collapse. Subdivide edges. Yung nagpapalalim. Tama? Subdivide edges. Collapse. Collapse edges. Subdivide, collapse. Less detail. Collapse edges. Less detail. Okay. Next. Applying consistent. Ito lumabas. Consistent. Ito. 25 pixels to the whole 3D object. So, at least yung line segments 25 pixels. Parang i-apply mo sa lahat. Detail, flood, fill. Sa resolution. Refine method. Ito lang, parang iba yung nakalagay ito. Detail size. Wala na. Outdated na yun.
Detail flood and maging consistent lahat, at least 25 pixels. So, haba ng lines. Brush size, slider, or press and toggle bracket keys, just like in Photoshop. And brush size, slide, bracket to. Okay, meron na naman. Ano naman tayo dito? Ito. Yan. Tapos, ano yun? Toggle ng size ng kahit dito sa anong ganun din pipindutin. So, pag size ng brush bracket, left or right. Sculpting size. Sculpting sculpting brush size. Target is bracket left or right. And next, or pwede mo i-adjust yun. You can also adjust the brush size by pressing the F key, and this blurring will appear. Okay, pressing the F key. Okay, tapos drag mouse left or right. Okay, shortcut. Click. Mouse drag left, right. Mouse drag. Okay.
Plus mouse or dalawa. Left click after adjusting. Ito, one, one, two, three, four, five. Okay. Next, strength. So in strength determines the brush effect when applied. Kung yung brush effect. How strong the brush strokes are noticeable. Strength, noticeable strength. Noticeable strength was numerical value. So, dito na ilagay. Sculpting brush strength. Susulat ko na. The strength level of being noticeable. Stroke, brush stroke. Okay, next. The weaker strength, the less noticeable. 0.305 strength. Example. Was pressing Shift F keys will also toggle the brush's strength. Okay. Blue circle appears strength indicator. The dark area indicates the noticeable brush effects when applied. So brush strength is Shift F. Brush strength. Pang-anim. Shift F. Left. Right. Mouse. Drag. Um, F yun. Brush strength. Brush strength. Yung pagiging obvious. Hindi ko alam
English ng para maging pansinin. Ganun. Charge ko. Block area. Section. Itong block. Transparent. White area section na transparent. Or opaque. Or the visible shape. Or 2D images used by brushes. Alphas. 2D images used by brushes. Next, brush settings na naman. Ito yung mga sa active tools and workspace settings. Texture. Okay, tapos texture. This icon means there is no texture. Plus new texture. Click new to add texture. Brush settings. Texture plus new. After you click plus new, it will turn to black. Okay. Tapos, this means blank texture. Left click texture. Left click texture properties. Tapos, texture. Ano yung texture properties. Tapos, open. 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 Ito na yung mga alphas. Tama. So, pipili tayo isa. Navigate your alpha image, then click open image. An alpha image is now selected. So, alpha image, brush texture, active tools, hindi. Saan ba ako? Mga active tools. Okay, so kung paano pumili. Select active tools. Active tools and workspace settings. Tapos brush settings. Tama. Brush settings.
Settings. Pause texture. Um, texture. Add new. Texture. Plus new. New. Image turns black. Okay. Step 1, step 2. Texture properties. Okay, tapos texture properties. Open. Then select alpha. Open image. Open. Open. Select your alpha. Tapos press open image. Open image. Ayan. Nabing block. Yung block yung white area na transparent opaque. Transparent. Transparent yung block. Block is transparent. White. Visible. Yung nakalubog dun sa picture. Yung puti yung naka-raise. So, negative direction yung black. Negative direction. Ito, positive direction. Alpha
Tapos yan, sculpting brush strength is Shift F. Tama. Shift F. Dumi na rin. So, to be continued na lang ito bukas. Para ma-upload ko. To be continued. Meron din tayo na date ngayon is June. Natin red. Green na lang. Red na lang. June. 13 first day 2020